Hello mga kamarshmallow, good afternoon. Sa ngayon, to this video, magliligpit ako dito sa loob ng bahay namin kasi linggo ngayon. Oo, tingnan mo, hagard na ako ngayon kasi sobrang dami niligpitin. Ngayon, ang medyo masakit sa akin kasi magliligpit. Nililigpit ko kasi yung damit ng nanay ko, yung namatay na kasi nanay ko, na hanggang ngayon mukhang hindi ko pa rin masyado tanggap kasi kasaktan pa rin ako. Para makita ninyo, papakita ko sa inyo kung ano-ano ang pinagliligpit ko. Sobrang dami. Kanina pa ako, alam mo, nag-umpisa ako alas 8 hanggang ngayon anong oras na, mga mag-alas 2 na, wala pa ako sa kalahati. Ayun, papakita ko sa inyo. Ayan, tingnan nyo guys, napakadami ng liligpitin ko ngayon. Dami. Oo, yan, kanina pa ako nag-umpisa nito hanggang ngayon. Tingnan naman, just kung dami liligpitin ko ngayon. Ang dami-dami talaga. Ayan, natupi ko na yung ano ko, yung mga luma kong damit. Ngayon ito yung ililigpit ko naman ngayon. Ililigpit ko ngayon yung damit ng nanay ko. Ayan o. Ayan, ito. Ayan. Yan, ito. Hindi ko talaga mapigilang maluha, maiyak pag nakita ko yung mga damit ng nanay ko. Sobra talagang miss ko na talaga siya. Kaso nga lang nasa probinsya siya eh. Dinala ko kasi dito sa Maynila yung damit niya kasi nga para makita ko may remembrance ko sa kanya. Ayan siya. Ayan. Tutupi ko muna ha. Ayun mga kamarshmallow, ito magliligpit na ako. Tutupi ako ng damit ng nanay ko. Ito parang hindi ako siyempre, kahit sabi ko, kahit wala na yung nanay ko, alagaan ko pa rin yung mga damit niya. Ito siya. Ito na yung mga damit ng nanay ko. Yan. Ang magaganda pa naman itong damit ng nanay ko. Mga ganito. Sabi ko, alagaan ko to. Kasi remembrance ko na lang ito sa nanay ko. Yan o, marami siya. Yan o. Kasi may parang nababasa na yung mga damit ng nanay ko. Maganda pa naman ito. Magaganda yung damit ng nanay ko. Oo. Yan o. Yan, magaganda pa siya. Sa hindi nakakaalam, yung nanay ko po, teacher po nanay ko. Nagkasakit siya ng diabetes. Tapos kulang 5 years yung namin, yung paggamot sa kanya. Ayun, hindi niya nakaya na balik niya sa hospital. Yan ang maganda yung damit namin. Sa damit na namin. Kahit sa damit na lang, okay na ako. Sakit talaga pag walang nanay. Kulang na kayo. Mahal naman ko
po yung nanay ko. Ayoko talaga ito ipamigay. Hindi ko pwede ipamigay ito. Kasi ito na lang yung remembrance ko sa kanya. Ala, nasira na. Ala, nadumihan na oh. Ala. Baka mas nasira na nga oh. Nasira na siya oh. Sira na oh. Narupok na. Ano ba yan? Iyan ko to. Palabahan ko na lang. Yan. May damit na instructor pa siya. Yan yung damit niya. Pwede ko palang isuot ko na to eh. Masyadong alam nyo guys, kaya may mga magulang pa kayo, may nanay pa kayo, may tatay kayo, alagaan nyo talaga sila. Kasi kung mawala na sila katulad sa amin, wala na sila, grabing sakit talaga. Mamimiss mo sila lagi. Yung papagalitan ka, normal lang po yan kasi magulang sila. Kasi akala natin hindi tayo mahal ng magulang natin kasi pinapapagalitan tayo. Mali pala tayo dyan. Magpapasalamat tayo, nandyan sila kasi gumagabay sila sa atin. Nagaganyan sila dahil mahal tayo bilang anak nila. Hindi sila papayag na may mangyari sa ating masama. Kaya yung nanay ko, mag-birthday na siya sa akin. John 20, mag-birthday na siya. Sabi niya sa akin, anak, antay kita pagdating mo. Sabi niya sa akin, antay lang na ako pagdating mo. Bakit ginawa mo ako mabutan? Sabi ko, mapupunta ako sa'yo. Birthday mo. Pupunta ako sa birthday. Nasa probinsya kasi natin. Sobrang sakit, natutuan sinabi niya. Hindi ko na nga siya naabutan. Hindi ko na siya naabutan. Hindi pa siya nag-birthday, namatay na po siya. Kaya sobrang sakit talaga. Sobrang sakit ang nangyayari. Na hanggang ngayon, hindi ko pa talaga matanggap. Nung namatay din siya, nabuksan yung kabao, nagsisi rin ako, hindi ko siya hinawakan. Natakot lang kasi talaga ako dahil nga akala ko kasi pagpatay ka na may mga germs na baka may mapunta sa akin. Kaya natakot lang din talaga ako. Pero hanggang ngayon, gano'ng pagsisisi ko. Dapat pala, hinawakan ko siya. Sa huling sandali, hinawakan ko siya. Pero pinapangako ko sa mama ko, mama, nauna ka lang. Pero susunod kami. Nagkikita rin tayo dyan sa taas. Hanapin talaga kita. Nangako ako pag namatay ako, hahanapin ko talaga nanay ko dun sa taas. Miss na miss ko na siya. Grabe. Hirap. Ay hirap.
Eh, sa mga bata na lagi nagpapasaway sa magulang. Hindi nyo alam, pag nawala yung magulang nyo, doon nyo ma-realize. Ang hirap na walang magulang. Pag pinapagalitan ka ng magulang, makala mo, sagot kayo ng sagot. Hindi natin naisip ang sakripisyo nila sa atin. Sobrang hirap talaga. Ayun. Ito yung sinuot niya nung pumunta kami sa ospital. Ito siya. Sabi ko sa kanya, Mama, bagay sa'yo yan. Ako ang bumili niyan. Para sa'yo yan. Ang ganda. Ikita ko siya to. Alam niyo, ako nagpapaligo sa nanay ko. Pinapaliguan ko siya. Ito yung sinot niya ng nung GS Pram. Ito siya. Ito yung sinuot niya. Ayan. Ito ang mga damit niya. Ang gaganda ng mga damit niya. Ayun. Papasok ko na lang to sa kasi nga nagkaroon na siya ng mga dumi-dumi yung mga damit niya. Ayan o. Papalabahan ko na lang para para hindi masira. Kasi yung nasira eh. Siya na kayo, nag-i-emotional ako kasi nga miss ko na talaga ang nanay ko. June 20, birthday kasi ng nanay ko. Kaya ito, naisipan ko tingnan yung mga damit niya at iligpit ko at iayos ko siya ng maayos. Ngayon ito, sobrang dami, aayusin ko na lang to. Pasensya na po kayo at emotional ako. Dahil nga, mahirap pag walang nanay. Mahalin natin yung ating mga magulang. Hindi lang yung nanay, pati niya ang tatay. Kasi pag kulang na tayo, ang hirap. Yun lang po. Bye-bye po sa inyong lahat.